Na-intercepta ng Estados Unidos ang bagong barko mula sa paralelong plota ng Iran at higit pang hinigpitan ang hawak sa Teheran, lalo na sa pera mula sa langis. Nangyari ang aksyon sa Dagat Arabiko sa gitna ng matinding blokeyo ng Amerika laban sa mga pantalan ng Iran at ngayong Martes, ika-28 ng Abril 2026 malinaw ang mensahe mula sa Washington. Maaring pagbantaan ng Iran ang Hormuz, subukang magpalipas ng oras at humanap ng tagapamagitan. Ngunit mananatiling hindi malayang makakagalaw ang kanilang mga barko hanggang sa tuluyang bumagsak ang ekonomiya o hanggang sa sumuko ang rehimen sa mga pangunahing punto ng negosasyon. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon mula sa dekalidad at kredibleng pamamahayag, Milson Alves. Ang barkong na-intercept ay ang MV-Pito, isang barko na konektado sa tinatawag na paralelong plota ng Iran. Ginagamit ang network na ito para mag-transport ng langis at mga produktong petrolyo gamit ang dituwirang ruta, mga kumpanyang pantakip at pagtatago ng pinagmulan at destinasyon para maiwasan ang mga sanksyon. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, ang barko ay sinita sa Dagat Arabiko ng USS Pinckney at inutusan na bumalik sa Iran sa ilalim ng military escort. Mabigat ang kaso dahil hindi lang ito tungkol sa isang barkong pinatigil. Lumilitaw ang SEVAM sa listahan ng 19 na barko. Ibig sabihin, ang operasyon ay nakatuon sa estrukturang ginawa para manatiling pumapasok ang pera sa Tehran kahit may internasyonal na parusa. Para sa Washington, bawat kargamentong naharang ay nangangahulugan ng mas kaunting kita para sa rehimen, mas kaunting lakas para sa kanilang makinaryang militar, at mas kaunting puwersa para suportahan ang mga armadong kaalyado nila sa gitnang silangan. Direkta ang tingin ng White House sa krisis. Ginamit ng Iran ang kipot ng Hormuz bilang sandata ng panggigipit. Ginamit ng Iran ang mahalagang kipot para sa langis at gas para takutin ang pandaigdigang merkado at pilitin ang mga konsesyon. Pero ang sagot ng Amerika ay baliktarin ang laro. Kung sinusubukan ng Iran na hadlangan ang pandaigdigang kalakalan, tinatarget ng Estados Unidos ang mga barkong tumutulong sa Tehran magbenta ng langis at patakbuhin ang ekonomiya nito. Mula nang magsimula ang pagharang sa mga pantalan ng Iran, 38 barko na patungo o galing sa Iran ang naridirekta ayon sa mga numerong binanggit sa balitang Amerikano. Naantala ang kargamento, bumalik ang langis, nanganganib ang kontrata at napilitang maghanap ng ibang mapagkukunan ang mamimili. Sa ekonomiyang umasa sa enerhiya, ang ganitong paghigpit ay hindi lang simboliko kundi tinatamaan din ang pondo ng rehimen. Kasabay nito, sinusubukan ng Teheran mag-alok ng madaling lusot. Ayon sa panukalang ipinadala sa Washington ng mga opisyal ng Pakistan, papayag ang Iran na buksan muli ang Strait of Hormuz kung ititigil ng Estados Unidos ang negosasyong nuklear. Malaking ginhawa ito para sa rehimeng hihina ang blockade at bahagyang makakahinga muli ang kalakalan at mababawasan ang pressure sa programang nuklear. Pero hindi ito tinatanggap ni Trump. Malinaw na sinabi ng Pangulo na hindi maari magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ayon sa White House, ang pagbubukas ng Hormuz ng hindi tinatalakayang nuklear ay hindi solusyon sa krisis, kundi pansamantalang bibigyan lang ng oras ang Tehran. Gusto ng Washington na tanggapin ng rehimen ang negosasyon sa pangunahing usapin nang hindi hinihiwalay ang pagharang sa dagat at banta ng nuklear. Kinansela rin ni Trump ang ikalawang pag-uusap na dapat sa Pakistan gagawin. Ipinapakita ng desisyong na ayaw ng Estados Unidos makipagnegosasyon sa ilalim ng presyur mula Iran. Matindi rin ang pahayag ng presidente. Alam ng Teheran na kontrolado ng Estados Unidos ang lahat ng alas at kung ano ang dapat mapaloob sa anumang kasunduan. Maaring magganap ng dialogo ang rehimen, pero hindi nila pwedeng piliin ang mga paksang hindi pag-uusapan. Ipinapakita ng pagharang sa SEVAM na hindi lang sa salita umiikot ang pressure. Numalabas ito sa dagat sa rutang pangkalakalan, mga barkong pinyatawan ng sanksyon at kargamentong di naabot sa mamimili. Layunin nitong pigilan ng parallel fleet na maging ruta ng paglusot para sa rehimen ng Iran. Ang dating lihim na network ay tinatarget na ngayon ng Navy. Isa ang parallel fleet na ito sa mahahalagang sandatang pang-ekonomiya ng Teheran.
Sinusubukan ng rehimen magbenta ng langis gamit ang banyagang bandila, paikot-ikot na ruta at kumpanyang mahirap subaybayan. Pero ipinapakita ng pagharang sa dagat Arabiko na mas naging mas ikip ang daang ito. Maaring palitan ng barko ang bandila, ruta o itago ang dokumento pero mahina pa rin ito kapag nakita ng Amerika sa radar. Tumaas din ang presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon. Binanggit ng balitang Amerikano ang aircraft carrier, eroplano para sa refueling, mga eroplanong pangkargang militar at tulay panghimpapawid bilang suporta sa operasyon sa gitnang silangan. Mas pinalalakas nito ang kakayahan ng White House na panatilihin ang blockade at tumugon sa posibleng pag-escalate ng Iran. Nakaposisyon ang Washington, hindi lang nagbabanta. Sa militar, ayon sa balita sa Amerika, hindi na kasing lakas ng Iran ngayon kumpara nung simula ng labanan. Sinabi niya na mga pabrika ng misil ay nasira ng halos 75% at ang kakayahan nilang gumawa ng drone ay naapektuhan ng mga 80% hanggang 82%. Kahit subukan ng Tehran na ayusin ang estruktura, malaki ang nabawas sa kanilang kakayahan dahil sa pinsala. Gayunpaman, delikado pa rin ang rehimen. Maaring bantaan ng Tehran ang mga kalapit bansa, tawagin ng mga kaalyado, at magdulot ng kaguluhan. Ngunit ngayon ay sabay-sabay silang nahaharap sa presyon sa iba't ibang antas. Naghihirap sila sa dagat, pag-export, pananalapi, produksyong militar at diplomasya. Ang panukalang iniharap ng Tehran ay hindi tumutugon sa pangunahing hinihingi ng Washington at dahil dito nananatili ang blokeyo, ang langis, ang puso ng alitang ito. Ayon sa ulat, naibalik na ng hukbong dagat ng Amerika sa Iran ang mahigit $1 bilyong na krudo. Ngunit hindi ito napunta sa merkado o naging kita. Hindi rin ito pinupunan ang kaban ng rehimen. Kapag walang mapaglalagyan ng produksyon, naiipit ang mga pantalan, napupuno ang mga tangke, nalalagay sa alanganin ng mga kontrata at nagsisimulang huminto ang supply chain ng enerhiya. Kaya naging simbolo ang Sevan. Ang digmaang pang-ekonomiya ay nagiging totoo na, hindi lang salita. Isang aktwal na barko sa tunay na ruta ang napilitang bumalik. Para sa Tehran, mabigat ang babala. Maaring matungton at mapara ang paralel na flotang ito at mapilitang gumatras. Bawat pag-atras ay nagpapababa ng kumpiyansa ng mga mamimiling patuloy na nakikipagnegosasyon sa Iran sa tagong paraan. Ipinapakita ng panukala ng Iran ang kahinaan ng rehimen. Gusto ng Tehran ng kaluwagan sa dagat pero ayaw isuko ang isyung nuklear. Gusto nilang buksan ulit ang Hormuz at magbenta ng langis pero iniiwasan nilang sundin ang mga hinihingi at tanggapin ang totoong limitasyon na ikinatigas ng Washington. Ipinapakita nito sa Estados Unidos na papalipas lang ng oras ang rehimen at hindi nilulutas ang krisis. Naniniwala ang Washington na kayang makapilit ng pag-areglo ang ekonomikong presyur kahit walang panlupang pagsalakay. Prioridad ang pagpapanatili ng blockade, kalamangan sa himpapawid at pagpigil sa mabilis na pagbawi ng militar at nuklear na kakayahan ng Iran. Ang pagpasok ng mga tropang Amerikano sa lupa ng Iran ay hindi nakikita bilang pangunahing opsyon. Pinakamabisang plano ang pigain ng rehimen hanggang pumayag itong makipagnegosasyon. Gayunpaman, nananatiling sentro ng deadlock ang Tehran dahil sinubukan ng rehimen ng Iran na gamitin ang mahalagang ruta bilang pananakot. Sinubukan ng rehimen ng Iran na ihiwalay ang Hormuz sa programang nuklear at nagpapanatili rin ng paralelong plota para iwasan ang mga parusa. Ngayon, ang parehong rehimen na iyon ay nararamdaman ng bigat ng mas mahigpit na tugon ng Amerika na mas mahirap lusutan. Sa huli, tinangka ng Iran hadlangan ng pandaigdigang kalakalan sa Hormuz kaya tumugon ng Estados Unidos sa pagsakal sa flotang bumubuhay sa Tehran. Bawat naharang na barko ay nagpapataas ng gastos ng Iran at nagtutulak sa rehimen na pumili, tanggapin ang totoong kasunduan o magpatuloy sa paggalugi sa dagat, langis at pera. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Alves.